Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nalabag raw ang karapatang pangtao ni Digong Duterte sa paghuli nito at pagpapunta sa ICC. Totoo ba ito mga kabunyog? Anyway, ayon po kasi sa mga aliporis ni Digong, hindi raw naging maganda ang pagtrato kay Digong Duterte ng ating kapulisan. Nandoon raw yung binigyan lang ng isang sandwich si Digong sa buong flight niya, hinaras raw sila ng mga pulis at iba pa. Muling nag-post ng panibagong update sa kanyang Instagram story si Kitty Duterte hinggil sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong ibiyahe patungo ng the Netherlands. Sa post ni Kitty, makikita ang larawan ng kanyang ama na may captions kung saan kinu-question nito ang isang sandwich lamang sa loob anya ng 8 oras na flight. Bago pa ito, isang picture din ang ini-upload ni Kitty kung saan makikita naman na sira ang kanyang damit na anya'y bunga ng harassment na ginawa sa kanilang pamilya ng mga tao na dapat sana ay nagbibigay proteksyon sa ating bayan. Anyway, para po sa malinaw na katotohanan, alamin po natin mismo sa ating mga kapulisan na humuli kay Digong sa pangunguna ni General Torre. Dito ikinuwento nila ang tunay talagang nangyari. At pinabulaanan din nila ang mga fake news na naman na balita na nilabag raw ng mga pulis ang karapatang pangtao ni Duterte. Anyway, panoorin na po natin ito. Para po ang mga kababayan natin, ang taong bayan, ay hindi malito sa kasalukuyang issue patungkol po dito sa kaso po na kinakaharap po ng dating Pangulong Duterte. Makakasama po natin ngayong araw si CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. And by the way, happy birthday, belated happy birthday nung March 11. Salamat, ma'am. And of course, makakasama din po natin si DOJ USEC Nicolas Felix T. Good afternoon, Yusek Claire. Good afternoon po. And Police Chief Brigadier General Jean Fajardo. Magandang araw po, ma'am, at sa mga kasamahan po natin sa media. Yes. Of course, kailangan natin itong maituwid ang mga iba't ibang haka-haka. Dahil kung hindi po natin ito maitutuwid at mapapaliwanag ng maayos, mismong taong bayan ay hindi nila malalaman ano ba nangyayari sa bayan natin. Especially patungkol dito sa sitwasyon na to. Marami nang pinag-uusapan tungkol sa jurisdiction ng ICC. Ito po ay matagal na rin pong ipahayag sa pamamagitan po na naging desisyon ng Supreme Court. Hayaan niyo po akong basahin ang sinabi po ng Supreme Court. And I quote, "A state party withdrawing from the Rome Statute must still comply with this provision, Article 1272, that states, a state shall not discharge by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while it was a party to the statute. Even if it has deposited the instruments of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Whatever process was already initiated before the International Criminal Court obliges the state to cooperate." At kung inyo po matatandaan, noong November 2021, panahon pa po ito ni dating Pangulong Duterte, humiling po ang gobyerno po under the administration or under the leadership of former President Duterte. Humingi po sila sa ICC prosecutor to defer then this investigation, claiming that national authorities had begun their own investigation into cases of extrajudicial killings attributed to the police during drug war operations. Upon receipt of the request, the prosecutor temporarily suspended the investigative activities pending his assessment of the request. So in other words, mismong panahon po ni dating Pangulong Duterte, humiling po sila sa ICC prosecutor na ipahinto muna pansamantala yung kanilang pag-iimbestiga. Kung tutusin, meron silang voluntary appearance sa nasabing korte. Kaya lang, noong June 2022, hindi pa po siguro nagkakaroon ng inauguration ang Pangulong Marcos. The court's current prosecutor Karim Khan asked the ICC judges for authorization to resume his investigation. Kasi wala po nakita na substansya or mga tamang pamamalakad para po maituloy
ang pag-iimbestiga dito, locally. Kaya po, minabuting ituloy ang pag-iimbestiga ng ICC. So, doon na po tayo pupunta at doon nga po, nagkaroon na po ng warrant of arrest. At sinasabi nga po rito that the chamber finds reasonable ground to believe that Mr. Duterte is individually responsible for the crime against humanity of murder of the statute as an indirect co-perpetrator within the meaning of Article 25(3)(a) of the statute committed during the relevant period. So, ang pag-uusapan na po natin ay yung warrant of arrest. Dahil marami po ang kumu-question kung meron bang valid warrant of arrest. So, tanungin po muna natin si General Nick. Sir, nung natanggap po ang warrant of arrest ng PCTC, ano na po ang sumunod na pangyayari na umabot na sa inyo to? We were requested by PCTC to help implement warrant of arrest. So, kanino po ito muna pinadala? Sino po yung una nakaalam na humihingi ng assistance yung PCTC? Ma'am Jean. Yes, ma'am. The Chief PNP was informed po nung request po ng PCTC for the PNP to extend police assistance po. And the Chief PNP directed po the CIDG under the leadership of General Torre to provide security assistance po sa PCTC. Ano po yung detalye na supposed to be task na gagawin ninyo para malaman po nila? Ang PNP po, ma'am, ay limited lamang po sa pagpo-provide po ng security doon po sa mga mag-i-implement po ng warrant through the Interpol mechanism po. So kaya nandoon po yung PCTC, and in fact, it was the PTC Executive Director po ang nag-inform po sa ating pong dating Pangulo at nandoon po yung mga prosecutor po ng DOJ at ang PNP po in the person of General Torre po was there to provide security po. So ngayon, sabi niyo po ay magpo-provide din po kayo ng assistance sa PCTC, sa Interpol, saka sa DOJ. Yusek Nick, ano po yung naging papel po ninyo at the time na isa-serve yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Sa kampo ng DOJ, nalaman namin yung notice sa PCTC through the Bureau of Immigration. Kasi yung PCTC, i-diffuse niya yan o ikakalat niya sa may iba-ibang law enforcement agencies natin na may ganong notice, no? Notice for the warrant of arrest. Alam natin sa DOJ, may dalawang layers tayo, no? Ang BI at ang NBI. BI ang nag-inform sa amin na may ganitong request. Tapos, so may mga representatives mula sa BI at sa DOJ na nagpunta. Sa BI, si Commissioner Viado mismo nagpunta. Tapos sa DOJ, nandun ako at si Prosecutor General Dong Fodolion. Ang naging papel ng DOJ doon ay kami ang naging competent authority, no, or competent judicial authority upang saksihan ang buong pagpatupad ng warrant of arrest at siguraduhin na sumusunod ito doon sa mga kinakailangan ng ICC upang ma-properly ma-deliver si PRRD sa kanila. Okay. General Torre, General Nick, sinasabi kasi nila, especially, I will refer this to the situation of Attorney Bello, hindi daw niya nakita yung warrant of arrest. Ano po yung masasabi niyo doon? May violation ba doon? Dahil hindi daw niya nakita personal yung warrant of arrest. I think Attorney Bello is not in the scene during all this time, ma'am. So, talagang hindi niya makikita. Pero yung... Okay, sir. Dagdag lang ako, no? Tama si General Torre. Wala si Attorney Bello mismo doon nung pinatupad namin yung warrant. Nakita ko siya doon sa VIP lounge, no? Na kahit pa paano nakapasok siya doon, no? Pero yung pumunta na kami doon sa tube upang ipatupad, wala siya doon. At doon naman sa tube, no, yung hiningi ng kampo ni PRRD, yung copy ng warrant of arrest, ay nakapakita kami at naka-share kami sa kanila ng electronic copy ng warrant of arrest. So in other words, wala naman tayong obligasyon na bigyan siya ng warrant of arrest. Unang-una dahil hindi naman siya yung suspect. At pangalawa, wala siya doon. Okay. So, in other words, sabi niya, magiging lawyer daw siya. Dapat nandoon daw siya or binigyan siya. Ano masasabi niya po? May tatlong abogado sa scene, si PRRD, no? Nandun ang dating Executive Secretary, si Salvador Medialdea. Nandun ang kanyang misis na abogado din. At nandun din, at eventually, no, yung lumipat na kami sa Villamor, nandun si Attorney Delgra. Well, sir, misis po ni Executive E.S. Medialdea. So bali tatlo po yung kasama na lawyer. Eventually dun sa dalawa muna sa tube.
Okay. Yung mag-asawa muna. Okay, so yung kanyang rights naman, as a suspect, hindi naman siya na-deprive. Ay, hindi na-deprive. In fact, gusto na nga namin ibasa yung Miranda rights niya doon sa tube, pero nakiusap yung mga abogado niya na wag muna. Kaya yung naging pa siya ay ilipat siya sa mas secure na area, which was eventually sa Villamor Air Base, at doon na namin, after binigyan sila ng pagkakataon na magpahinga, doon binasa ni General Torre yung Miranda rights niya. So balikan natin, sir, nung sinaserve po yung warrant of arrest, ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Maayos ba? Paano po? Paki-describe po sa amin. Well, sa lahat naman pong stage nung service ng warrant ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was just expressing each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay inaaresto namin. At that time po ba, naka-wheelchair ang dating Pangulong Duterte or normal naman po siya maglakad? He was offered a wheelchair but he declined. So ang wheelchair niya ay ginamit ni E.S. Mijaldea. So physically, ang condition po ni dating Pangulong Duterte at that time ay mukhang maayos naman po. Maayos, ma'am. Maayos. Until the end. Hanggang sa ngayon. Hanggang sa kagabi nang siya in-receive ng ICC, he is fine. And actually, bago bumaba sa plane, he made a video na andyan naman ngayon sa social media. He says that he is fine. Okay. Kay General G naman po, medyo inaano kayo sinasabi, umiiwas daw kayo sa tanong ni Senator Bongo. Paano niyo po ba itong sasagutin? Ganito po kasi ma'am yung nangyari nun ma'am. Nung maisakay na po at lilipat na po sila sa Villamor, susunod po si Chief PNP. I was supposed to board po yung sasakyan ni Chief PNP at paalis na po. Kaso nasakay yung pinto ng van, umandar na po yung sasakyan niya. Humahabol po ako. Hindi ko po iniwasan, with due respect po kay Senator Bongo. Kung na-offend po siya, pasensya na po. Pero there was no intention on my part na takbuhan siya. It so happened na hinahabol ko po yung convoy. Kaya po tumakbo po ako palayo po doon sa direction po nila. So from there, sa airport, dinala siya sa Villamor Air Base? Tama po ma'am. Yes, ma'am. Okay. Nung nakapasok na siya at dinala siya sa Villamor Air Base, General Torre, paki-describe. Kasi kanina may kinukwento po kayo na naging relax naman yata ang Pangulo at umupo siya sa kanyang sa sila ng Pangulo. Paki-describe nga po yun. Well, ang particular place kasi sa Villamor is the 250th Presidential Airlift Wing. Yun po ang lounge ng presidente ng Pilipinas. At doon din siya, nung siya ang presidente, doon siya naupo sa same seat na para sa ngayong presidente. Pinabigyan po namin, pati po ang kanyang mga kasamahan, they were there in the most comfortable lounge, and arguably sa kahit na anong airport natin sa buong Pilipinas. Ilan po ang nakasama sa loob po nitong lounge na to? Hindi na po namin nabilang sa ngayon. I'll give you the exact, hindi ko na po nakita ma'am sa buong accounting namin. Pero yung matatandaan niyo po, sino po yung nakasama ni dating Pangulong Duterte sa lounge? Nandun po aside from former PRRD, nandun po si Hanelet, yung anak niyang si Kitty, andun ang mag-asawang Mijaldea, andun si Attorney Delgra, andun ang tatlong retired generals, retired generals at ang kanilang mga spouses. Tapos may several people pa kasi puno ho ang lounge Napakarami po nila. Puno ho sila sa isang coaster. Nang dinala namin sila mula doon sa exit gate ng NAIA hanggang sa lounge ay nasa bus po sila ng PNP sa coaster po. Puno po. Ang nakwento nyo rin po kanina parang dapat na umalalay, tama po ba ako, mga kababaihan ng kapulisan natin. At from start to finish, not one of our people touched PRRD. I did not allow it. The only people who touched him are his bodyguards. Nandun ho si Romy, yung bodyguard niyang sundalo. May dalawa pang bodyguard na ito talaga yung umaalalay sa kanya, si Romy, plus ang isang personal nurse na isang pulis. Then may isa pang sundalo na bodyguard na lalaki at isa pang pulis na bodyguard na lalaki. So yun lang po ang mga taong humahawak sa kanya diretso aside from his family and parts of his entourage. Wala po sa mga pulis,
at hindi po namin hinawakan kailanman si PRRD. Totoo po ba na yung mga nag-implement po nito, nagsuot po kayo ng body camera? Meron po tayong mga body camera, ma'am. Kompleto po tayo. More than enough ang mga body camera and also the alternative recording devices na record po namin. Pati yung mga cellphones. Pati rin po sila, may mga cellphones po. Wala po tayong deprived doon. So, doon po na sa panahon na siya po ay nasa Villamor Air Base, nandun po siya sa lounge, paano naman po yung kanyang pagkain? Kasi parang nababalitaan natin, nag-deprive ng pagkain, kaya kailangan magdala ng pizza itong si Senator Bongo. Paki-describe nga po ang sitwasyon doon. Wala pong deprivation at any moment ng kanilang right to food and water. In fact, dinideliver pa nga namin eh. And they're just the one declining na lang dahil sobra namang pagkain talaga eh. Sobra namang dami. At may delivery sila, may pa-deliver sila, may pabigay din kami. So, there's really no problem and hindi yung tama ang contention na dideprive namin ng food. So, nakapasok naman po yung isang box ng pizza na pinabili ni Senator Bongo. Hindi ko na po nakita yung pizza na yun, pero napakarami talaga ng pagkain eh. Kaya, part ng birthday ko na rin siguro celebration niya. Nagse-celebrate. But anyway, yung naging condition po ba ni dating Pangulong Duterte? Tumaas po ba yung sugar level niya? Bumaba? Anong meron? Or wala? Sa buong time po na nandun kami sa holding area, meron pong PNP doctor, dumating ang kanyang mga personal doctors, may mga nurses galing sa PNP, at dumating din ang chief ng hospital ng Villamor Air Base Hospital. So may doktor doon, dalawa, may isang galing sa kanila is sa Air Force, merong surgeon, may isang, ang pagkaalam ko is GP, at maraming mga nurses. So medical personnel, pati ang kanyang personal doctor ay nakarating po. Okay, so in other words, lahat ng medical needs na kailangan ni dating Pangulong Duterte ay accessible naman sa kanya. Ma-access niya agad, makukuha niya agad kung kinakailangan. Opo. Kasi sinasabi, parang nag-oxygen na ba siya? May picture na pinakita na siya yung nakahiga. Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? O inyo pong alam? Well, nung dumating ang time na sinabi niya napapagod siya, gusto niya humiga, we provided him with kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng foam, bigyan natin siya ng kumot, at sinaraduhan natin, nilagyan natin ng mga blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. He is asleep the whole time. Kaya nga nung hapon na, nung sinasabi kong matagal na masyado ang usapan niya ng inyong mga abogado, mismo ang mga abogado nagsabi na, paano kung may makapag-usap, tulog siya. That's already, pang-stretch na lang talaga. Another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Parang may delaying tactics ba? Delaying tactics na lang talaga yan, ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of legal counsel, yung mga medicine niya, food niya, wala po yun. At naibigyan natin lahat ng yun. Ang medical needs niya actually, sobra-sobra pa. Pero di ba nire-request po na dapat madala daw sa ospital? At that time po, kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital? Ang sagot ko po sa panahong yon, sinagot ko sa kanila regarding that matter, Sir, sa ospital, ikaw i-examine din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa iyo is exactly the same dahil andito naman lahat ng mga gamit. So, sinasabi nila kailangan na ng ECG? Full check-up, ECG, pating ECG machine, ipinasok natin doon. Pinasok ang ECG. And kaya tinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas, ang dami ng hinuli ng mga nagkasala sa batas na aresto by virtue of a warrantless arrest at implementation ng search warrant. Tanong kita, Sir, ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? At binigyan pa na, dinalhan pa ng booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Kayo lang po, sir, ang special treatment na ito. So don't stretch it. Kailangan natin na booking ka. Na until the end ay hindi siya pumayag. Sir, nakita natin sa ibang videos, baka yung ibang mga kababayan natin hindi alam. Kayo po ba'y nagbasa ng rights po ni dating Pangulong Duterte?
binasa ko po ang kanyang rights. Nasa likod ko pa para mag-witness ng pagbasa ng rights niya, yung ating Prosecutor General. Okay. So, at the time, nung umpisa, hindi ko alam kung hanggang saan po, General Torre, may natanggap ba kayong harassment, physical na panghaharas sa inyo, or verbal? May natanggap po ba kayo at the time? Physical po ay itinulak ako ni Hanelet. Tinabig niya ako at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapal ang ating balat at yan ay kayang-kaya nating palampasin yan. Ma'am Jean, meron po tayong ibang miyembro ng kapulisan na nakatanggap din po ng itong klaseng harassment. Pwede po ba niyo ikwento to? Yes po ma'am, aside from General Torre, I myself was also subjected to harsh words. Kaya lang, sabi nga ni General Torre ay maximum tolerance. Sabi ko nga, kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance, yun po yung ipinatupad natin. Kahit minura na tayo, dinuro na tayo. In fact, yung mga pulis natin doon ay pinagmumura din at pinagsabihan ng masasakit na salita. At si Miss Hanelet po ma'am ay pinukpok pa po sa ulo yung isang pulis natin na nag-sustain po ito ng napakalaking bukol po sa kanyang noo po at dinala po sa ospital. Pero in spite of that ma'am, wala pa rin pong nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga pulis natin at hinayaan po na ganun yung mga pananalita po nila at action po nila sa atin. Mapapakita ba natin yung video? Pwede po nating mapakita para mapanood po nating lahat? Ma'am Jean, pakidescribe nyo nga po yan. Yan po ma'am yung picture po. Binlur lang po natin ng konti po yung mukha po ng ating babaeng pulis na taga-SAF. Sila po kasi ma'am yung umalalay po doon po kay Miss Hanelet at saka sa kanyang anak po para itabi po sila pansamantala. Ayan po yung napakalaki pong bukol at meron po dyan na video po na talagang nakita po doon at na-captured po na pinukpok po ng cellphone po ni Miss Hanelet yung ating pulis po. Sa ulo po yan, hindi pa, pina-CT scan po ba yan? Kasi ulo po yan. Tinala po, ma'am. Ayan po, yung video po. Yun po, yun kitang-kita po kung paano po niya hinampas po. Balik niyo ang anak ko! Balik niyo ang anak ko! Balik niyo ang anak ko! Ang pinag-pinag! Hindi ko yung preso. Ito yung gawin niyo! Anak ko! Balik niyo ang anak ko! Balik niyo ang anak ko! Ang pinag-pinag! Kita po nyo dyan ma'am sa video is tinatabi po sila. Kasi po ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila and it has come to a point po na nagdesisyon po si General Torre na it has to stop. Kailangan na po nating kompletuhin po yung proseso. Kaya ang ginawa po ng mga pulis po natin, itinabi po si Miss Hanelet at saka yung anak po niya para makuha na po natin si dating Pangulo po at madala po sa bus po. Pero nakikita po natin doon sa video, parang moving forward. Itong si Kitty, yung anak. Saan siya papunta nun? Parang pumipilit siyang pumunta paabante. Saan po siya papunta niya? Gusto po nilang bumalik ma'am doon po sa area kung saan po yung ating dating Pangulo po. So yung mga kapulisan po natin, parang hinaharangan na lang sila? Opo, kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung ating dating Pangulo po. Kasi maganda po maipaliwanag yung sitwasyon na yan. Kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nahahara sila. Yung pala, sila po yung moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulo. Yes po ma'am, yes po. Okay, so after that, nung okay naman po, yung sitwasyon ni dating Pangulo Duterte, physically, okay naman po yung kanyang kondisyon, paano niyo po siya naisakay sa aircraft? Well, ang tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si S. Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kaya lang sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So,
Nag-isip si E.S. Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ako. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? Or sinasabihan niyo siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si E.S. Medialdea, sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PD 1829. And he dared me. So, I read him his rights, and I asked him to, if he understood his rights. And when he said na-affirm niya, naintindihan niya, sir, you're under arrest for PD 1829, halika na, sir. So, pinusasan ko at inalis. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik ulit ako nung inilagay ko sa bus, dala ko ulit ang posas. Sabi ko, sir, ito, kasunod, susundin ko sana si Attorney Del Cray, pero umalis naman na sila at sumama na si PRRD. So in other words, sir, sabi nga po ni Ma'am Jean, maximum tolerance yung ginawa nyo. So ilang oras po ba at nagtagal po talaga yung pagsampa sa kanya? Pagdala sa eroplano po ni dating Pangulong Duterte? 12 hours, ma'am. 12 hours. Ganon din kayo katsaga. Ganon din katsaga ang miyembro ng kapulisan. Sabi ni General Fardo nga, ma'am, more than the maximum of the maximum tolerance. Okay. So, nung naisampa na, sabi po, ito po isang sandwich lang daw ang pinakain sa dating Pangulong Duterte habang nasa biyahe. Palagay ko, ma'am, babawiin na nila yan. Nung pag maalala nila na marami palang cellphone video doon. Kasi sa totoo lang, pati sa aeroplano, may video na kumakain talaga si former PRRD ng full meal. Full meal talaga. Babawiin nila yan, ma'am. So in other words, yung mga ganitong klase mga naratibo, para maging negatibo lang ang pagpapa-implement ng warrant of arrest, saka yung the whole operation? Wala na akong makitang ibang rason, ma'am, para ilabas nila yan. Pero at the end of the day, it will be their word against our cellphone videos. And at the same time, sabi nyo nga po kanina, maganda naman ang kondisyon ni dating Pangulong Duterte, nakarating na po sa Netherlands. Kaya nga, ma'am, so we have now the benefit of a 2020 hindsight. Mismo ang doktor doon ng ICC ang nagsasabi na is fit and he's okay. And siya mismo, bago siya bumaba sa aeroplano, gumawa siya ng video, pinadala niya sa pamilya niya, at ipinost ng pamilya niya, sinasabi, I'm okay. Ilan po pala yung kasama ni dating Pangulong Duterte sa kanyang trip? Ang kasama po niya, ma'am, yung kanyang close-in security, yung kanya pong personal nurse, si Attorney Medialdea. Sa part, ma'am, ng government po ay may dalawang doktor po na kasama. Dalawang CIDG po at yung representative po ng PCTC po. Mismong si Ambassador Lacanilaw po ang kasama. Teka lang po, si at that time, syempre wala namang visa. Si Attorney Medialdea or ES, former ES. Paano po siyang napayagan na sumama pa kay dating Pangulong Duterte? Actually, ma'am, silang lahat walang visa. Kaya lang, tumulong po, ma'am, yung Philippine Embassy po natin sa Netherlands para i-process po yung mga karampatang visa, pati po yung kanilang mga appropriate clothings po ay pinobide po ng Philippine Embassy dahil malamig po doon. So pagdating po nila doon, inasikaso po kaagad sila ng kanilang pangangailangan po, including po yung pag-process po ng mga temporary visa po nila. Yung Philippine Embassy po natin ang tumulong doon. Okay, so maski na si ES po, meron siyang na-provide po siya ng mga tamang kasuotan dahil nga sa napakalamig na klima. Lahat po sila, ma'am. Yes, General. We will release the pictures pala, ma'am, sa inyo. Pati toothbrush, toothpaste, at mouthwash meron. Ayan. So, wag po tayo maniwala doon sa mga sinasabi na na-deprive po ang dating Pangulong Duterte ng kanyang mga karapatan dahil ang bansa mismo, ang gobyerno po natin ay tumulong po sa kanila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.